Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito pong storya ho sa ating pong crime desk, matutunghayan ninyo yung kamatayan po na mag-ina sa Caloocan City ang naging bunga ho ng lihim na pagnanasa ho ng isang suspect na isa pong lalaki. Ginilitan po niya maging ang 4 na taong gulang po niyang anak na nakakita sa tangkang panggagahasa sa kanyang ina. Panurin po natin. Pebrero ngayong taon ang tamang panahon ng planong pagpapakasal ng 26 anyos na si Christian Navarro sa kanyang girlfriend na si Janil Mangulabnan, 25 anyos. 2 taong tiniis si Christian ang malayo sa kanyang mag-ina upang makipagsapalaran sa Abu Dhabi bilang car polisher. Sa kanyang pag-uwi rito sa Pinas, ang sanay masaya at kompletong pamilyang pinangarap niyang makapiling ngayong Valentine's Day, pawang malamig na mga bangkay na sumalubong sa kanya. Tumagibang magbigay ng pahayag sa harap ng aming kamera si Christian. Baka sa kanyang mga mata, ang labi sa pagdadalamhati at galit sa taong pumaslang sa kanyang mag-ina. Dakong alas 9 na umaga, 2 ng Pebrero taong kasalukuyan. Nagtungo sa bahay na ito ang ama ni Janil na si Rodolfo Mangulabnan, 51 anyos. Susunduin niya sana ang kanyang anak at ang 4 na taong gulang na apong si Zyle Chin. Kinatok ko muna yung bahay, sabi ko, Janil. Sabi ko, Keng, andyan ba kayo? Kasi ba ako nasarapan ng tulog, di ba? Nahimbing. So, dala ko yung cellphone ko. Tinetext ko pa yung anak ko sa messenger. Sabi ko, Janil, nasaan ba kayo? Sabi ko, nag-aalala kami. Kasi alas 9 na. Ba't di ka dumaan sa bahay, ano? So, wala talaga siyang reply. Kung may nangyari, sabi ko, sa loob, pito. Kinangalabog ko, Janil! Ala talaga. Hanggang sa tinatadyakan ko. Janil! So yung bintana ganito, yan ganyan, no? Kasi andyan siya, kwarto yung bali yan. Sinilip ko. Nakita ko ngayon apo ko kaagad sa may kutsyon. Nakakuha na yung leeg, tapos bihinga pa siya. Para bang ibiglim mo sa akin na sabi ko, ano nangyari sa iyo? Nakahantusay sa gilid ng kama at wala ng buhay si Janil. Tanging ang nag-iingalong apo na si Zyle ang sinaklolohan ni Rodolfo at itinakbo ito sa ospital. Nang naiparating sa pulisya ang insidente, mabilis na ipinoproseso ang crime scene. Doon natin nakita yung biktima na si Janil na may gilid sa leeg. Ginilitan sa leeg at punong-puno na ang dugo yung kwarto kung saan nangyari yung insidente. Napansin natin yung isang bote ng alak doon at saka napansin din natin na yung crime scene ay magulo. So parang may indikasyon din talaga na mayroong nanlaban yung biktima at nagkaroon ng struggle doon sa loob ng crime scene. Bagamat nagkalat ang mga gamit, walang nawawalang bagay sa loob ng bahay dahilan para sabing walang nangyaring nakawan. Nang suriin ang dugo ang bangkay ni Janil, bukod sa laslas sa kanyang leeg, may mga galos sa kanyang mga kamay at nakahubo ang kanyang pang-ibabang salwal. Indikasyon na posibleng tinangka siyang halayin ng salarin. Ang kutsilyong ito ang ginamit ng suspect sa mag-inang sina Janil at Zyle. Pagkatapos nun, sinilip din natin yung kusina at saka yung CR at doon din natin nakita na yung CR ay mayroon din mga bakas ng dugo na indikasyon na po pwedeng pumunta o naghugas din doon yung ating suspect. Bagamat nakakalap ang pulisya ng mga ebidensya, hindi pa rin nila batid ang pagkakakinlanlan ng suspect. 3 oras na nakalipas, binalikan nila uli ang crime scene. At pagdating namin sa crime scene, habang kami nagbubusisi ron at inuusisa kung ano yung mga pwedeng makalap pa ng mga ebidensya ron, napansin ng isa nating operatiba yung ceiling, yung pinakakisame ng bungalow type na bahay, na parang lumundo, parang medyo bumaba.
So that time, doon na nga, nakita natin yung suspect na nagtatago roon sa loob ng ceiling. Kinilalang suspect na si Jason Del Valle, 32 anyos, isang electrician at kaibigan ni Christian. Agad ding inamin ni Jason ang krimen sa mga pulis. Lumalabas na pagnanasa sa biktimang si Janelle ang motibo niya sa krimen. Ang kwento niya is, nakainuman daw niya itong biktima. Kumbaga inimbita siya doon sa bahay, pinapasok siya na mabuti sa kanyang bahay at nag-inuman daw sila. Yun ang kanyang aligasyon. So nag-inuman sila and then mag-uumaga na, sabi niya is hahalikan niya daw yung biktima. Kaso itong biktima ay hindi pumayag. So nasaktan niya, sa madaling sabi nasaktan niya o kaya siguro nasampal niya itong suspect. So nagdilim yung paningin nitong suspect, kumuha ngayon ng kutsilyo at doon na sinaksak niya sa leeg, ginilitan niya na sa leeg yung biktima at ang masama, dinamay pa yung 3 years old na bata. Nakapiit sa Caloocan City Jail si Jason habang naharap sa kasong murder at frustrated murder. Git ng boyfriend ni Janelle na si Christian, pawang kasinungalingan ang sinabi ng suspect. Bago mangyaring krimen, nakachat pa ni Christian si Janelle. Nagsusumbong ang babae dahil nagmamasid sa kanya ang nooy lasing na si Jason habang binabato ang binata ng kanilang bahay. Samantala, sa 3 araw na pakipaglaban ng 4 na taong gulang na anak ni na Christian at Janelle na si Zyle sa ospital, sa kasamang palad, binawian na rin ang buhay ang bata sa tinimong lalim na laslas sa leeg. Nako, siguro wala akong dapat pang alagaan ng ating pong kapulisan itong pong suspect nito. Mukhang adik eh. Para sa akin, Lex, yan ang binibitay agad. Dala na maraming satsat. Una-una, nakikita mo sa pagmumuka, cold as ice. Ibig sabihin yung kanyang killer look. Yeah. Tapos sinungaling pa eh. Kaya natin pinifeature yan, Lex, para pinakikita. Sometimes ito ho'y matututo rin ho tayo. Hindi ho na parang ginagawa namin, kinakalakal ho namin mga krimen dito. Although crime, there's a real situations kung minsan meron din ho na part of law enforcers, paano ho mag-isip yung mga sabi ho natin suspect at nakakaiwas din ho yung mga kababayan ho natin. Kati ito, nakita ho natin yung police, talagang nasukul ho nila yung suspect. Kung hindi ho nila nabalikan yung crime scene, ay sigurong happy-happy itong suspect nito. May kalalagyan ka. Okay.